Sa mga hindi nakakaalam, nakilala ko si Arshel sa Singles for Christ and hindi ko pa ganun siya kakilala. Ang mga nakakilala lang sa kanya, sina Maki, sina Gary, sina Kuya Ryan. Nung nakausap ko siya, ang parang first na tanong ko pa nga sa kanya, "Excuse me, meron ka pang kilalang Adrian Antaso?" Tapos, "Oo, kuya ko yun." Ay talaga, kaklase ko kasi siya nung ng grade school. Parang nagkakausap kami about work kasi nalaman ko na sa Mega Magazine siya nagtatrabaho. And ako, parang natutuwa ako kasi magkalinya yung work namin. So, pag nagkukwento ako, yung mga clients na nai-stress ako, yung mga projects na nai-stress ako, then ganun din siya. Nagkakasabay kami around mga March. Ngayon, pero nung time na yun, wala pa talaga akong mutual feelings sa kanya. Baga, gusto ko lang talaga na merong kasabay pa uwi. Yun. Kasi gusto ko rin na may nakakausap. Yun. Pero nung time na nalaman yun ng mga kaibigan ni Arshel, parang inaasar-asar na nila siya sa akin and vice versa. Pero noon, hindi ko siya iniisip. Baga kasi ayokong ma-overcome yung feelings ko ng mga pang-aasar nila noon. So gusto ko kung magugustuhan ko siya, it will be at my own pace. Yun. So, around September 2011, nagkaroon ako ng dilemma sa feelings ko. Kasi, nung time na yun, parang meron akong feelings kay Arshel. Pero, hindi pa siya solid. Parang hindi pa siya refined. Then, kinausap ko yung household head ko, yung household head niya, yung kuya niya, and yung iba kong mga kaibigan kung baga, para lang ma-reaffirm yung sarili ko. Then, go mo lang yun, then respect her decision. Yun. So, that night, nung susunduin ko siya sa may McDonald's sa may Strata, nung pagkakita ko sa kanya, parang may iba akong naramdaman talaga. Parang, hindi siya yung same Arshel na kasabay ko pa uwi, kakwento ko. Ayun, tapos, that's September 12, Friday. Nasa FX kami nun. Yung time na yun, nasa harap kami. Iniisip ko, gagawin ko na ba? Hintay ko munang bumaba kami. Si Kuya Driver nagpagas. So, sakto, parang solo lang kami dun sa harap. Ayun, parang hinag ko siya. Parang nagising siya. Tapos sinabi ko, Arshel, sasabihin ako sa'yo. I really like you. Pwede ba akong manligaw? Tapos nung time na yun, parang hindi ko alam kung hindi ko narinig yung sagot niya kung or parang no choice siya kasi parang hindi siya makakatakas eh. Ayun, tapos yun nga, nung nasa tricycle na kami, sabi niya, thank you and pag-iisipan daw niya. And ayun, I respect her decision. From that moment on, nag-start na ako manligaw. Sabay na kami umuwi, nag-lunch kami, nag-dinner kami as much as possible. Hanggang dumating yung October 28, niyaya ako ni Arshel para ma-meet ko yung father niya. That time, parang kinakabahan din ako kasi hindi ko alam yung magiging reaction ng tatay niya. Noong time na yun, nasa bus kami going to Lucena, yun yung perfect time din para tanungin ko siya na, Arshel, will you be my girlfriend? And she said yes. Hanggang sa mabot sa time na to na engage na kami. It was September 12 nung naka-chat ko si JC. Sabi niya sa akin, dinner daw kami sa labas. So, akala ko galing siyang office nung kasi yun yung madalas na ginagawa namin since nasa Katipunan ako, tapos Ortigas siya. Nung dinner, may dala-dala siyang bouquet of roses. Tinanong ko siya para sa mga. Sabi niya, kasi this was the day that I discerned na ligawan ka. So, I just bought the alibi. Akala ko okay na. Akala ko yun na. Sabi ko, wow, sweet naman. Then, nung pauwi na kami, sabi niya sa akin, punta daw kami Cafe Luisiana to meet our friends and our business partners. Nung time na medyo nagre-reklamo na siya, na medyo masakit yung tiyan niya, na-numbered ko siya, ganyan. Eh di sabi ko, okay lang doon na lang sa Cafe Luisiana, ganyan. Pagdating namin doon,
medyo business mode lahat ng tao. Sila Prince, si Sai, si Byron, at saka si Ona. May dinidiscuss si Prince sa akin doon. Tapos, si Ona at saka si JC nagdi-discuss about music. So, after i-goal set ni JC, nag-CR lang siya sandali. Tapos ako naman yung tinawag ni Ona. On our goal setting, medyo nawi-weirdan na ako dun sa video. Kasi, puro about us. Parang, yung mga stories namin, yung favorite song namin, piniplay na. Basta ang weird na parang gusto ko nang maiyak. Pero nagpipigil ako kasi sabi ko, ay, goal setting to, baka kailangan pigilan ko yung pagiging emotional ko. Biglang pinag-quiz nila ako doon na ano yung mga naalala ko sa ABP. So, parang medyo nalo-lost for words pa ako kasi hindi ko alam, parang nilutang ako nung time na yun. After nung activity, dinala nila ako dun sa likod ng Louisiana. Nagulat ako, nag-aabang si JC doon. Tapos naka-formal attire na siya. Kasi naka-black polo shirt. Tapos dala-dala niya si Ishi, yung scrapbook namin. Pag open ko noon, merong letter. Tapos may nakalagay, drink the hot chocolate. Eh, yung hot chocolate yung pinaka-favorite ko talaga every time na pupunta kami sa cafe. Pagbalik namin dun sa table, nandun na yung hot chocolate with a heart shape and ewan ko, basta may design siya. Tapos, nang ininom ko na siya, nagulat ako, merong naiwan na maliit na paper dun sa may platito. Nakalagay, Arshel, will you marry me? Tapos, paglingon ko sa kanya, may dala-dala na siyang sing-sing. Then, pinlay na yung theme song namin sa background. So, nung time na yun pala, doon ko lang nalaman, hindi pala siya pumasok noon. Nag-prepare talaga siya on that day. And, yun. Hindi ko sinabi yung yes eh. Hindi, more into kilig talaga yung na-feel ko. Nahiya nga ako baka pag nakita ng pamilya ko yung video, baka hindi na nila ako tanggapin na anak nila. Pero yun. Then I said yes.